Ang Titanic, kahit na ilang siglo na ang nakakalipas, ang pangalan nito ay nagpapakumbaba sa mga kwento ng kagandahan, trahedya at hindi kilalang kabayanihan. Bukod sa mga nakakagulat na mga kwento ng mga pasahero nito, may isang hindi gaanong kilalang kwento, ang tungkol sa mga operator ng telegraph na nagpapadala ng desperadong mga mensahe sa malawak at malamig na gabi. Pero bago pa tayo magpatuloy, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nakuha mo na? Alright, simulan na natin. Nung nag-umpisa ang paglalakbay ng Titanic noong 1912, meron itong unique feature para sa panahon na yun, isang wireless telegraph. Ang teknolohiya na ito ay nagpapahintulot sa mga barko na makipag-usap sa isa't isa gamit ang Morse code. Isang Italianong tao na nagngangalang Guglielmo Marconi ang nag-imbento nito at meron pa nga siyang kumpanya para dito noong 1897. Dahil bago ito, wala pang malinaw na mga patakaran para sa mga emergency messages. Kahit bago pa lang yung tech, sobrang crucial niya nung tragic day na yun. Dahil sa telegraph na ito, maraming taong nailigtas. Sa araw, ang mga mensahe ay maaaring maglakbay ng humigit kumulang 300 miles, pero sa gabi, mas malayo pa ang maaabot nito. Ang kumpanya ni Marconi ay nag-hire ng mga tao para magtrabaho sa mga barko tulad ng Titanic. Si John Phillips at Harold Bride ang dalawang na-assign na magpadala at tumanggap ng mga mensahe mula sa Titanic. Isa sa kanila ang magtatrabaho habang natutulog ang isa. Mayroong isang espesyal na lugar na tinatawag na Cape Race sa Newfoundland na tumatanggap naman ng mga mensaheng pinapadala. Sobrang busy ng dalawang ito. Gustong-gusto ng mga travelers sa Titanic na mag-send ng mga messages sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Pero habang nagaganap ang mga pangyayari nung gabing yun, yung mga messages na pinapadala ay nagkukwento ng real-time story nung nangyayari ang sakuna. Isang malaking detalye ang hindi pinansin ng Titanic, ang maagang babala tungkol sa mga iceberg. Isang barko na tinatawag na Mesaba ang nagbabala sa Titanic tungkol sa mapanganib na iceberg bandang 9:40 PM ng gabi. Gayunpaman, hindi alam kung bakit hindi ibinahagi ni Phillips ang babalang ito. Isang oras pagkatapos nito, sinabi ng isa pang barko, ang Californian sa Titanic, na sila'y stranded sa yelo. Pero sobrang abala ni Phillips, kaya sinabi niya sa kanila na tumigil sa pagmamensahe sa kanya. Ipinapakita nito kung gaano siya na-overwhelm. Nawawala ang mahalagang impormasyon mula sa malalapit na mga barko. In the end, ang telegraph ay nagkaroon ng isang mahalagang papel sa tragic saga ng Titanic. Naging bintana patungo sa mga pangyayari nung gabing yun at nanatiling patunay sa mabilis na pag-unlad ng komunikasyon nung panahon na yun. Imagine mo to, gabi ng April 14 at ang Titanic ang pinakamagnificent na barko sa kanyang panahon na tumama naman sa isang iceberg. Pero itong nakakagulat, marami sa mga sakay ang hindi pa rin namalayan na nangyari ito. Ang ilan sa mga pasahero ay nakahiga na sa kanilang mga kama na handa nang matulog. Ang iba naman ay gising at naramdaman lamang ang kakaunting pagyanig, parang kapag nabunggo ka ng bahagya sa isang bagay. Bandang hating gabi, sinabihan ni Captain Edward Smith sina Phillips at Bride, ang ating telegraph duo, tungkol sa balita. Tumama nga raw ang Titanic sa isang iceberg at nasa panganib ang barko. Parehong nagulat ang dalawa kasi halos wala silang naramdaman. Kaya papaanong nasa panganib ang barko? Pero malinaw ang sinabi ng kapitan, maghanda na kayong magpadala ng mga distress signal. Mga 10 minuto pagkatapos makuha ang mensahe ng kapitan, nagpadala ang dalawang operator ng kanilang unang distress signal. Hindi ito isang casual na, "Hello, kailangan namin ng tulong." Ito ay isang CQD. Sabi nila, CQD, Titanic to all ships. Para sa mga hindi nakakaalam, ang CQD ay paraan para sabihing tulong o emergency. Think about it for a second. Ang barko na pinaniniwalaan ng lahat na hindi lulubog ay nagpapadala ng mga emergency signal. Ito ay isang malinaw na paalala na kahit ang pinakadakila ng mga bagay ay maaaring harapin ang mga hamon. Pero sa kabila ng lahat, naging important piece ang communication dito na nagpapatunay ng kahalagahan nito sa pinakamabigat na sitwasyon. Naging talagang intense sa mga bagay-bagay pagkatapos tumama sa iceberg. Si Phillips ay nagsimulang magpadala ng mga mensahe ng sobrang bilis, parang isang tao na nagte-text sa kanilang kaibigan sa isang emergency. Isa sa kanyang mga mensahe sa isang barko na pinangalan ng Carpathia
ay diretso sa punto. "Come quick, we hit an iceberg. Emergency." Nagmensahe rin siya sa isa pang barko, ang Frankfurt, at sinabi sa kanila kung saan eksaktong Titanic at ang tubig ay pumapasok na. Isipin mo ang gulat ng mga operator sa ibang mga barko nang makakuha sila ng mga desperadong tawag mula sa Titanic. Ang ilan sa mga barkong nakatanggap ng mga mensahe ng Titanic ay ang Olympic, ang sister ship ng Titanic, at iba pa tulad ng Celtic, Caronia, Asian at Virginian. Pero ito ang twist. Marami sa kanilang hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Iniisip nila na, Titanic? Nagka-problema? Imposible. Ngayon, balik tayo sa Titanic. Habang ang tubig ay pumapasok sa barko, nananatili sina Phillips at Bride sa kanilang mga pwesto. Parang sila ay nakadikit sa kanilang mga upuan. Ginagawa ang kanilang trabaho kahit na nasa harap ng panganib. Nung dumating ang 12:15 ng madaling araw, nagsimulang pumasok ang mga tao sa mga lifeboat. Sa loob ng 30 minuto, messages after messages ang ipinapadala. Bawat isa ay ibinibigay ang lokasyon ng barko. Nang dumating ang 12:32 ng madaling araw, nakarinig sila ng pag-asa. Nagmensahe ang Carpathia na sinasabing sila ay papunta na. Ang kwento ng gabing yun at ang mga nag-aalab na mensahe na pinapadala ay nagsisilbing patotoo sa dedikasyon ng mga operator ng telegraph. Ang kanilang determinasyon na ipahayag ang malubhang sitwasyon kahit na sa gitna ng kaguluhan ay walang katulad at kahanga-hanga. Oras ang tumatakbo para sa Titanic pero hindi sumuko sina Phillips at Bride. Kahit na papunta na ang Carpathia, patuloy sila nagpapadala ng mga distress signal. Nagkaroon ng ideya itong si Bride. Sabi niya kay Phillips, "Let's try sending an SOS. It's new but it might be our last shot." Kaya nung dumating ang 12:40 ng madaling araw, nagpadala ang Titanic ng kanyang unang SOS. Muli nitong ipinahayag na sila ay nasa malalim na problema. Ang mga sumunod na mensahe ay mas urgent kaysa sa dati. Isipin mo ang eksenang to. Ang tubig ay pumapasok na. Ang mga tao ay nagpapanik. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, patuloy na nagbibigay ng tunog ang telegraph. Hanggang 1:10 ng madaling araw, patuloy na nagbibigay ng mga update ang Titanic. Sinabi nila na tumama sila sa isang iceberg at kailangan kagad ng tulong. Pagdating ng 1:27 ng madaling araw, nagpadala pa ng isang mensahe sa Olympic. "We're getting women to the lifeboats." Ilang sandali pagkatapos ito, isa pang nakakakilabot na mensahe. "Time's running out for us." Pagkatapos, 1:45 na madaling araw, inilarawan nila ang sitwasyon ng barko. Ang engine room ay puno na raw ng tubig, halos umaabot na sa mga boiler. Ang dedikasyon ni Phillips at Bride sa mga huling sandaling ito ay tunay na kahanga-hanga. Nanatili silang focus, sinusubukang humingi ng tulong, nag-a-update sa ibang mga barko at ipinapaalam sa mundo ang malubhang sitwasyon sa Titanic. Ang kapangyarihan ng komunikasyon kahit sa pinakamadilim na panahon ay talagang kumikinang sa kwentong ito. Lumalalim ang gabi at ang sitwasyon ng Titanic ay nagiging mas desperado. Pero sa gitna ng lahat ng ito, patuloy na tumutunog ang makina ng telegraph. Si Phillips, sa bawat patak ng natitirang lakas, ay ginagawa ang kanyang makakaya para panatilihing buhay ang komunikasyon. Pero hindi lahat ng mga barko ay nakikipagtulungan. Ang Frankfurt, isa pang barko sa paligid, ay nagpadala ng mga mensahe sa Titanic. Pero mga signal na ito ay naging isang problema. Nakakasagabal ito sa mga desperadong tawag ng Titanic, lalo na ang mga mula sa papalapit na Carpathia. Isipin mo na sinusubukan mong gumawa ng isang urgent call at may patuloy na nag-i-interrupt sa'yo. Ganun ang pakiramdam ni Phillips. Sa sobrang inis niya, nagpadala siya ng isang matulis na mensahe sa Frankfurt. "You are a fool, stay back and keep out." 2 AM ng madaling araw, narinig ng Virginia, isa pang barko ang mensahe ng Titanic. Pero ang mensahe ay magulo, halos hindi na nila ito maintindihan. 30 minuto pagkatapos nito, nakakuha ang Virginia ng isa pang distress call mula sa Titanic. Pero bigla naman itong naputol. Parang ang boses ng barko ay unti-unti nang nawawala sa kawalan ng karagatan. Ayon sa mga ulat, sa oras na ito, nawala ng kuryente ang telegraph room at nagsimula ng pumaha ang tubig. Ang Carpathia, ang barko na nagmamadaling tumulong sa Titanic, ay nakakuha ng isang huling nakakaiyak na mensahe sa pagitan ng 2:15 at 2:25 na madaling araw. Malinaw ang mga salita ng Titanic. "We are sinking fast. Passengers are being put into boats." Sa gitna ng kaguluhan, ipinakita ni Phillips ang kahangahang dedikasyon, pero sa kasamaang palad, hindi siya nakaligtas sa trahedya. Isang survivor ang nagbalik tanaw sa kanya mga huling sandali. Si Bride at ang ibang operator ay nabuhay,
na nagdadala ng mga alaala ng trahedya ng gabing yun hanggang sa siya'y pumanaw noong 1956. Higit pa ito sa isang kwento ng isang barko. Tungkol ito sa kabayanihan ng mga taong tulad ni na Phillips at Bride, ang kanilang hindi natitinag na katapangan at ang kapangyarihan ng komunikasyon kahit nasa harap ng nalalapit na kapahamakan. Ang kwento ng Titanic ay hindi lamang tungkol sa trahedya ng isang barko, kundi pati na rin sa mga tao sa loob nito na hinarap ang adversity na may tapang at determinasyon. Ang mga operator ng telegraph na sina Phillips at Bride ay tumatayo bilang mga tahimik na bayani. Ang kanilang desperadong tunog sa Morse code ay nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa kasaysayan. Habang patuloy na gumugulong ang mga alon ng panahon, ang kanilang mga mensahe mula sa gabing yon ay patuloy na bumubulong, nagpapaalala sa atin na huwag itong kalimutan. At kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe kung hindi niyo pa nagagawa. At kung meron kayong gustong topic na i-cover dito sa channel, pakilagay na lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa next video.